bago tayo mag-umpisa, I want to address the elephant in the room. Now, we are in a new location. Yes! Yes! Social na kami kasi may sponsorship na kami. Dahil concerts ang topic natin for this episode, Yes. kaway-kaway dyan sa Circle General Area! Sa mga hindi nakabili ng tickets, Yun lang, sa next sa next tour. syempre para mas exciting, marami pa tayong maipresenta sa kanila. Oh, and of course, hindi to mangyayari without our sponsors. As you can see, nag-level up po kami sa baso namin. Yes. Thank you very much to Kathleen. Yes. Kathleen Cruz. Thank you, Kathleen. Yes, Kathleen Cruz. Thank you, Kathleen. University of Santo Tomas, Lovers Lane. Thank you. At sa alak. Ay, mali. Iba Hindi, yung pala. alak kay Caroline. Yung last natin. Yung last guest natin. Oo. Parang ikaw na yung host. Actually, Kami t-shirt lang namin. Si Bianca nagsuot talaga ng... Saan galing to? H&M versus So, fit Ah. check. Ano to? H&M, Uniqlo. Yun lang. Yung alahas. Yung alahas. Ato, Fossil. What? Tapos, Singseng Pandora. Eto, galing Chinatown, Pinas, maybe. And then, eto, regalo. Yung sapatos. Sapatos, Onitsuka. Ay, di ba? Talagang pinagandaan niya ang Siyempre, podcast na to. kasi first time ko dito. Tsaka first time mo din ma-invite sa podcast. First time ko rin ma-invite sa Welcome podcast. sa podcast namin. Thank you so much for inviting me. Thank you sa pagpapaunlak ng invitation namin. Thank you. Medyo kabado ako kasi first time ko to. Ay, wag kang kabahan. Yeah. May alak. sige, before we start, magpakilala muna tayo sa guests natin. So, what is your name? And ano ang pinakaunang concert na na-attenan mo? Hello, my name is Bianca and ang first concert na napuntahan ko is yung Miley Cyrus concert sa Pilipinas. Yun yung after niya magrebelde sa Disney. Wrecking Ball era niya. Yes. Oh. Well, not really. Hindi pa? Right after niya umalis ng Disney. So, Hannah Montana pa siya. Ay, hindi amin mahaba pa yung buhok niya. What I mean, Hannah mahaba Montana. yung buhok, Mahaba tapos pa ang buhok niya. balayage pa yung hair Okay, niya okay. noon. Yes. Blue eyes pa siya. Blue eyes pa siya. Ano na ba siya ngayon? Hindi, joke Green lang. na ba? Joke lang. Childhood ko yun, Hannah Montana. Tapos, nung nag-attend na ako, sabi ko, ay, hindi na to yung Hannah Montana na kilala ko. Pero syempre, as a fan ng Hannah Montana and Miley Cyrus, I need to see it through. Correct. Kasi first time niya sa Pilipinas noon. So, Hey now, hey now. Hilary the Fuel. Hey now, this is what dreams are made of. I've got somewhere I belong. Mali! Walang Disney Channel sa Tacloban. Wala Disney Channel sa amin. Ano lang kami. But ano ticket that time? Siguro, mga 8K. I That think. time? Yeah. My God. 100 pounds na rin yun. Tsaka that time, mahal. 2010, mahal yun. Ang mahal ng 8K. Yaman. So, mayaman kayo sa Pilipinas. Hindi naman. Anong feeling na maging tagapagmana ng flood control project? Uy, di nang ako Ala, Di ako kasama makakancel. doon. Tsaka maayos yung fit ko. Kaming mga mayayaman, ganito lang talaga kayo magsuot. Love that. O sige, ikaw, Hero. sige, What's your ako. first concert? My name is Hero. My first concert, actually, it's not even like a formal concert. You know, every time there's a fiesta, may mga artista na pumupunta sa mga kung saan ka nakatira. So that time sa Tacloban, pero hindi ako taga Tacloban. Pumunta kami doon kasi nag-perform si Francis M. May he rest in peace. Tsaka si Ethel Buba. Napaka-weird ng ni Ethel? combination. Kaya nga. Ay, Ethel, no, not Ethel Buba, sorry. Sino yung Buba? Rufa May Rufa Quinto. May! Oh my God! Oo, si Buba, Rufa May. Ang saya, no? Na-enjoy ko yun. So, nag-mash up sila. Nag-mash up. Ang weird ng combination, no? In this kaleidoscope world. Ang saya, kasi ang liit pala niya. Maliit siya sa in person. Hindi siya yung Si Francis M o si Rufa? both. Both. Maliit sila both. Tsaka, hindi naman kami nasa malapit. Pero as a bata pa, yung paningin ko talagang napakalinaw pa. Nakikita ko talaga siya ang ganda. As in, ang ganda ni Rufa May Quinto. Alam mo yung nung bumalik ako sa school ko, talagang magkwento ko talaga. Yung eksena namin, naka-truck kami. Nandun ako sa likod. Yung truck na lalagyan ng lupa for the flood control project. Yun. Pagbalik ko sa school, kinabukasan, kwento ko talaga sa buong classmates ko na nakita ko si Ethel Buba, si Francis M. Proud moment.
Hindi ate Buba, si Buba. Ay, Buba pala. Ano ba yan? Si Rufa May Quinto. Go, go, go! Parang fan ka ni Rufa May at ni Francis M. Hindi. For the clout. Wala lang, for the clout. Ay, ikaw. First concert mo. Parokya ni Edgar, 4th year high school, graduation namin. That was 2005. 2005. Matagal-tagal na. Ano pa siya nun? Medyo may laman-laman pa si Shito Miranda nun. Grabe, grade 5 pa lang ako nun. Hindi ko alam kung ano ko nun. Sasaktan ko. So ngayon nandito ka na sa UK, nakailang concerts ka na ba na na-attenan? Ito kasi sugo ng Parang Jumbo to so, last year gumawa ako ng recap. Concert recap. Ay. So, sa CapCut ba yan? Yung ano, and Oo, now, oo. before the year Hindi ends. naman yung theme na yun. Pero, Ah. pero gumawa ako ng recap. Kasi sabi ko, nga no, ang dami ko ng concert na napuntahan. Thank you, Lord. Tapos sabi ko, sige gawa ako ng recap. Kasi nakikita ko sa TikTok or Instagram, dami nilang compilation. Tapos yung last year ko, parang mga 10 or 11 concerts. Last 2025. Now na nandito na ako sa London, kung sino man yung artist na kilala ko or I enjoyed their music, I make it na mapanood sila. Gusto ko sila mapanood. Before This 2023. year, This year. binilang ko, siguro mga 12. 12 na nakabook. 12 na nakabook. Yeah. Isa doon Hulaan kasama ko. na ako. Sige, hula mo. Wala ako isa doon. Ang paborito nating Mars, Bruno Mars! Buti di ako sumagot. Sasabihin ko Camille Frantz. Tama ba? Oh, Bruno Oh, Mars. see, I knew it. Yes, Bruno Mars. Grabe. Ang tawag nito. Pero at least, I think I understand you kasi you're trying to maximize the experience whilst living in London. Kasi nga, sabi mo pa, kung nasa, say for example, nasa countryside ka, hindi naman siya difficult to book a ticket, but I think the logistics itself, like, kailangan mo pa mag-travel, kailangan mo pang, mag-book ng extra accommodation. Pero if you just literally live in London, lahat kasi dito accessible by train. So, it's easy to watch a concert. So, gets ko yung Tsaka yung feeling sinasabi na mo. yung before hindi mo afford. Oo, exactly. Diba? Kailangan mo pang pag-ipunan or I don't know, malayo. Oo. Ngayon, I wouldn't say afford naman. Oo, pero nagagawa ano, ng paraan. nagagawa ng paraan. Book an extra shift. Dahil naka-attend ka na ng concert both sa Philippines, naka-attend ka ng concert both sa Philippines at dito, may nakikita ka bang difference sa, let's say, the type of Eto na. audience? Yung concert experience. So, sa Pilipinas, napansin ko, bawal ka tumayo. Nakaupo. Nakaupo. Wait, bakit? So, hindi ko din sure. Parang siguro, yun ang concert decorum. Although, hindi ko nilalahat pero napansin ko, pag tumayo ka, parang masama kang tao. Ako lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Ha? Sa lagay na yan, ikaw ang mabuti! Na napaka-inconsiderate, na parang, upo! Gano'n, upo! As in? Which na-experience ko din dito nung Philippine concert. Okay. Kay Bini, ang mga tao. Nakaupo. Nakaupo. Ay, actually, nandun din ako nung Bini. Tama Yes. ka. Tama ka, Tama, nakaupo oo nga nga, no? sila. Nakaupo. Pero sumayo ako Tumayo ako nun. But that's parang nag-ano na lang, domino effect na lang. Kasi okay. tumayo yung mga nasa harap, walang choice yung mga nasa likod, so tatayo na din. So, ma-impluensya kang tao. Oo. Basically. Pero naalala ko, wala namang nagreklamo sa akin. Wala namang sumigaw. Anyway. Baka di mo na Doon narinig. sa Ay, di ko area, na narinig. yeah, true. Sa area namin, kasi syempre, nakaupo yung mga nasa likod namin, so uupo din kami. And then, yung mga tao sa harap, nagsitayuan. Syempre, ano ba, tatayo ba tayo? Tapos parang, sige, tatayo ba tayo or uupo? In the end, nagtatalo na parang, actually, Lumuhod na dapat lumuhod na lang para peace tayo lahat. Nagsisigawan yung mga nasa likod na parang, upo, ganyan. Pero, kung international artist, or rather, panay mga foreigners din, or taga dito yung nanonood. Iba-ibang lahi, yeah. Iba-ibang lahi. Remind lang kita, I foreigner know, ka din. foreigner. Oo nga pala. Tayo pala yung foreigner true, dito. True. Pero sa kanila, chill lang. Like, you're just having fun. Parang pumunta ka lang sa club. Ganon. No. Pag umattend ka ng concert, it's like a club. You're having fun. Walang rules. Actually, now that you mention it, no, siguro hindi lang to exclusive sa Filipino viewers, kundi siguro sa Asian viewers. Kasi nung nag-concert yung Blackpink nung November 2022, I remember na yung section namin,
nakikita ko dun puro Asian. Kaya kahit na yung Blackpink na yung sumisigaw na, everybody stand up! Let's get on your feet! Let's dance! Ano yun? Lahat nakaupo pa rin! Parang, Everybody stand up! Parang No ganun. say! So yun nga, lahat kami nakaupo lang kami lahat. Baka it's an Parang Asian Parang nanood ka lang mentality. ng theater show. Oo. Ganon, diba? Kasi siguro takot tayo na maka-disrespect sa mga taong nasa Yes. likod. I think, considerate din yung Asian population, I think. Tsaka, I think one of the mindset din ng mga tao kasi you paid for it, so you're gonna watch. If someone is inconsiderate, hindi mo siya mapapanood like in full experience. Hoy, nagbayad ako, umupo ka rin. Parang ganun siguro. I think lang. Based on my theory. May masabi lang. So, ikaw, apart from your theory, anong may nakita ka bang differences ng audience sa UK versus Philippines? UK versus the world, ano? Wala naman masyado actually kasi I think the way ako mag-react, tawag ba dito? Basta pag nasa concert ako, I try to enjoy as much as possible. So, nagwawala talaga ako. Like, kung sayawan, magsasayaw ako. So, I think that's the best way to enjoy a concert. So- yung makisayaw ka din, kahit di ka naman dancer. oh, parang ganun Yung ba? vibe ka lang. True. Tsaka hindi naman, I don't know lang, baka naging inconsiderate lang din ako sa mga other people. Pero minsan, wala na akong pakialam sa mga nasa likod ko. Basta ka mag-enjoy Pero what I ako. notice sa UK concert goers, pag lumabas na yung mga artists, automatically tumatayo na sila. Oo, exactly. Tapos all throughout, nakatayo na sila. Nakatayo. Well, may mga ganun pa. pwede naman, like, you have the liberty to sit down. Pero most of them, they don't really care. They're there to have fun. Tsaka ang nakakatawa pa dito kasi, for example, nakikising along ka, tapos yung mga katabi mo mga ibang lahi. Siyempre, as a Filipino na tinataas ang bandera ng Pilipinas, kahit naman talaga hindi maganda ang boses ko, for them, ganda-ganda sila. As in, alam sa ibang lahi, parang feeling talaga nila magaganda ang boses natin mga Pilipino. Sinasabihan nila ako na, oh, you should be a singer. Parang ganun. Sige, parang natural lang ako, commoner lang ako sa Pilipinas. Pero yun nga, pag kumakanta nga ako dito, nakikisabay sa artist na nagko-concert, tuwang-tuwa sila na alam ko yung lyrics, alam ko yung tono, tsaka given na maganda pa yung boses ko. So, So is this your way of saying na abangan ka namin sa next na X Factor? ha, may X Factor pa ba? Wala na. Hindi ko rin alam. Wala na akong TV. Walang TV. Baka sa ano lang, sa OnlyFans. Ha? Mali. Maling platform. Ibang X Factor. Ibang nota. Ay, ikaw, ano naman ang ang napansin mo? Hindi sa concert mismo, kundi sa, ito na lang, nung umattend ako nung concert ng parokya ni Edgar, to think na mga high school lang kami nun, lahat kami amoy bench Atlantis, bench 8. Amoy maasim. Uy, girl, hindi naman maasim. Yun nga, amoy Atlantis nga. Ah, okay. Patango. Tapos nung nag-attend ako dito, yung unang-una kong concert was yung kay, sino yung redhead? Redhead. Nakatambay Paramore. Taylor Swift. Hindi, lalaki. Si Ed Sheeran. Yun, Ed Sheeran. Thank you. O, diba? As a Ginger professor kasi. in concerts. Sino ba yun? Ginger? Redhead. Hindi ko pa siya napapanood. Napanood ko na. Anyway. Napanood ko siya. 2022 sa That was the best, yes. Ano panood mo rin? Oo, napanood ko rin. Kasi- Ikaw lang may budget. May budget din ako. So, napanood ko yung kay Ed Sheeran. Oh my God, yung nasa paligid namin, amoy putok. You heard of something called soap and water? Ay, buti na lang Hindi wala na siya siya sa seat mo. Hindi lang siya yung amoy putok, yung parang, yung sangsang niya iba. Iba Baka yung sangsang pumila siya niya. ng maaga. Standing ba seated yan? Standing ba? Seating yung area namin eh. Tapos ano pa yun? Although summer siya, pero hindi siya, it was a cloudy day. It was a okay. cloudy So, summer. different day tayo kasi yung sa amin, Sunny dun sa sunny. kilikili Oo. niya. So mabaho yung sa inyo. Hindi, nasa ano kasi kami, yung parang front na seat, kumbaga sa seated area. Tapos talagang, grabe ang ganda ng concert ni Ed Sheeran. Like, I think it's one of the best concerts I've ever seen. Tapos yung parang stage niya, circle. Oo, tapos circle na umiikot. Umiikot siya, tapos yung mga effects sa somewhere and all, parang kung may ADHD ka, hindi ka mabobore. Oo. As in. Kasi regardless kung nasaan ka nakaupo sa Wembley Arena, haharap at haharap siya Makikita. sa'yo at any given time. Grabe. Pero kung may epilepsy ka, bawal ka doon. Talagang gumaganon yung lights. Pero, grabe, yun talaga, hindi ko yung makakalimutan yung concert na yun kasi it's one of the best, I think, na concert.
Ikaw, Bianca, anong concert ang hindi mo makakalimutan ever? So far, eto again, hindi ako big fan. Tapos, nung una, bago ko pabilin yung ticket sa concert na to, sabi ko, ano kaya yung hype? Bakit laging sold out? Bakit ang daming dates sa concert na to? Tapos parang, why are people so sad na they couldn't watch this group, this artist? Group! Huhulaan ko kung sino to. Sino? Sex bomb. Nag-concert sila sa Tacloban. Pero, yung group na to, Coldplay. Okay. Yes. I think, Andun ka ba nung may nahuling may kabit yung CEO? hindi. Sa Amerika yun, di ba? Sa US yun. LA ba yun? Amerika ata. Oo. Ang seryoso nyo naman. Seryoso yun. Ay, okay, repeat, rewind. Nung napanood ko na yung concert nila, sabi ko, ay, worth it naman. Magkano ba yung ticket? So, initially, nakita ko parang 115 or 150. Which is 8,000 pesos. Mas mura pa siya, technically, mas mura pa siya kay Hannah Montana if you account for the inflation. Ano? Yes. Tapos, pero sa taas to ha. Tapos sabi ko, ay, okay na. Hindi na masama. Tapos, sabi kasi nun, magre-retire na yung banda. Tapos sabi ko, parang gusto kong makita. Press release, laging ganyan. Tapos yun, nanood ako, tapos sabi ko, wow, Sino one of kasama the mo? best. Friends Ako mo? lang, mag-isa. Oh, tapang mo ah. Yes. Tapos Paano doon ako ko- sa taas. Paano mo yun na survive manood ng concert mag-isa? Hindi ko rin kaya na isa lang ako makipagdigmaan. Yun nga yung sabi ko na medyo, sometimes, yun yung struggle. Yun yung struggle kasi parang hindi lahat ng tao same ng genre. Correct. Pero more of R&B kasi ako. R&B and pop, Same, ganyan. same. Kaya sabi ko nga, hindi ako ganun ka-fan ng Coldplay. Pero nung napanood ko sila, sabi ko, ang ganda. Paano ko na-survive? Wala akong choice eh. Walang ibang friends. Wala akong friends. ibang friends na fan nila. Kasi some of the artists like parang niche na din. Yeah. Gets. So, you said earlier na R&B yung genre mo talaga. Nanood ka kay Neo noong 2024. Oh my God. Neo or Usher? Ay- Usher. Yes. Usher. Neo, Neo. Usher hindi. Neo, Kasi yes. Neo yung nandito. Yes. Ano Yung naman sa yung Ovo Yes. Arena. Yes. That was nanood good. ako. Yeah. I watched him 2017. That was 3 days after I arrived here in the UK. Love. May pera ka na noon. Sige lang, hindi rin naman problema ang pera. Nilibre nga ako kasi yung pinsan ko nandito sa UK, sabi niya, yung mga kasama niya dapat biglang nag back out. Pero since hindi na ma-refund yung ticket, parang sabi ng mga friends niya, ibigay na lang kung sinong gusto. It was meant to be. It was meant to be for me. So, 2017, 3 days after I arrived here in the UK, message niya ako. Hindi ko pa alam paano mag-commute that time. Sa Auto Arena din yun. Tapos yun, pumila kami ng 3 p.m. Standing. Kasi standing. First time ko makita si Neo na parang yung laway niya tumatalsik na sa mukha ko na feeling ko blessing yun. As Salamat kayo sa blessing. inakaganon na ako sa may barricade. At Ay, sobrang lapit. Pumasa sa Oscar. Siyang dahilan na ako pumasa sa Oscar. Hindi ko pinost kasi nga, di ba, may mga sumpa-sumpa na wag ka muna magpo-post. Oo. Bawal magsaya. Bawal magsaya. Apart kay Neo and Ed Sheeran kasi nasabi ko na nga kanina, ito yung steps. Kilala niyo yung steps? It's a 5, 6, 7, 8. Oops, baby. Kilala mo yun? Okay. Raising. No. Yung So- artist hindi. Pero yung kanta, narinig ko. Kasi ano pa, hindi ka pa pinapanganak noon. Oo, Bianca. baka. Baby ka pa lang. Hindi, nung grade 2 kasi ako, may CD kami. Tapos, syempre CD pa yun na piniplay. Alam mo yun, tapos lagi mo siyang ipi-play every now and then hanggang sa ma-memorize mo yung steps, ma-memorize mo yung song. Tapos, talagang fan na fan talaga ako nun. So, nung dumating ako dito sa UK, sabi ko, manunood, dapat talaga manood ako ng steps kasi fan na fan ako nila. Tsaka yung sister ko, she's a big fan as well. So, it was a dream come true for me to actually watch the steps. And, talagang, kasi standing din eh. Talagang sinuo ko talaga yung sea of people. Hanggang sa umabot kami sa may barricade din. Ang ganan ako. Grabe, ang galing. Matanda na sila kasi ilang taon na Pero ba sila? sumasayaw pa rin sila. Sumasayaw during pa the rin sila. concert. Yung mga simple lang na mga steps na Mga mga ganun. Tapos palakpak, tapos single, double. Pero yun, andun pa rin yung star quality nila, kumbaga. And then, maganda naman talaga yung boses nila kasi live yung pagkanta nila.
Tapos lahat ng pictures sa videos na tinay ko, sinend ko sa sister ko. And then she was very happy as well. Kasi it was a dream come true for me. So base sa sinasabi mo, parang ang lalim ng impluensya ng steps Oo. sa buhay mo. Oo, kaya natuto akong sumayaw because of them. Kasi steps. So kung may mensahe ka para sa steps, anong mensahe mo para sa kanila? Cheer right, babes. Okay. Wale. Shit! Yun na nga lang, I only had one chance. May na-attenan akong concert na I was super disappointed. Sino yan? Call out natin. Charing. Blackpink in your Ay, area. ako rin. Na-disappoint ako ng 2022. Ito yung ano nila, yung Pink Venom era nila. Walang kalatoy-latoy yung performance. Sa mga sumasayaw, 2 tao lang yung sumasayaw sa kanila out of 4. Bahala na kayo kung sino yung... Call out mo na. Call out mo na. Si Rosé lang tsaka si Lisa yung sumasayaw talaga. Tapos, Ang tamlay obviously, pa. nag-lip-sync sila. Nagli-lip-sync sila, which is, at that time, okay lang sa akin mag-lip-sync. Pero the week after, nakita ko si Rosalia, she's doing the same type of, or the same intensity of choreography na kumakanta siya ng live. Kasi naririnig mo yung niya. Yun lang pala yung technique. Oh. May hinga. Thank you! Gumagano'n ka. So yun, I mean, nag-umpisa ako as a Blink, but I left the concert not as a Blink. Napunde. Oo. Yung mga songs nila parang, okay lang, kulang ng production. Tapos, hindi sila tumitingin sa audience. Tumitingin sila sa camera. Kasi I think baka gagawing Netflix Content. documentary Oh. siguro. Umiikot sila na may kamerang sumusunod. Tapos dun sila kumakanta sa camera. Sabi ko, tsaka naman ito. Anyway, nag-enjoy pa rin naman ako ng slide kasi yung mga people sa paligid ko parang memorize din nila yung mga steps. Tsaka hype na hype hype na sila. hype sila. Pero kung titingnan ko talaga yung mga artist, oh my God. Pero syempre, yung palabas ko sa Instagram stories ko, wow, Blackpink! Nag-enjoy ako. Grabe, Super. Blackpink and all! Tapos agad yung mga post. Pero deep inside talaga, as in, ang tsaka talaga. Sorry naman sa mga Blink dyan. Bash niyo ako. I don't care. O, Bianca, ikaw na. Naalala ko na, ito R&B artist, tsaka siguro nagre-rap din. Not sure whether you know this guy, but yung screen name niya is Party Next Door. Hindi ko kilala. So ito yung niche na sinasabi ni Bianca kanina. So search nyo Next Party Door. Next Door. Sa Spotify, syempre, parang it's a vibe. Ang ganda, pang-commute, gano'n. Tapos nung nag-attend na ako, ano to, gano'n. Parang, panay auto-tune, tapos, medyo ano ko to anong tawag doon yung pet peeve sa concert? Yung ginaganon lagi yung mic. Yung pinapakanta, yung pinapakanta lagi yung audience. Para kunwari audience engagement, pero katamaran. Parang gano'n, oo, parang sabi ko, kailan siya kakanta? Tapos parang, kasi gets ko kung halimbawa mga iilang kanta or at the start of the concert or mid, ganyan. Pero yung lahat ng kanta niya may ganun. Parang sabi ko, ha? Tinamad siya. Oo, tapos yung pa, so sabi ko, tinatamad ba siya? Tapos, ba't siya tatamarin? Naka-auto-tune na nga. Oo, so sabi ko, medyo, ano yung mas mababa sa mid? Ganon. Low tier, oo. Oo, yun D yung tier. yun yung sabi ko, okay lang. It's nice to go once. Parang hindi ko siya masyado na enjoy. Party Next Door. So, for 2026, Bianca, meron ka bang particular na artist or concert na nilulook forward? Meron. Which one? Not just one artist. It's an Artists. event. Artists. Oo. Ito ba yung summer okay. kineso sa Wembley? No. Hindi. Wala dito sa UK. Wala dito sa Ayun, UK. sabi ko na nga ba. So, it's Coachella Music Festival. Ay! Yes. Daming How pera. many days ang binook mo? Hindi na siya. So, I think before, pwede mong i-book separately, di ba? Friday, Saturday, Sunday. Ngayon, all three na. Kailangan mo Wow. nang bilhin all three. Yeah. Editor's update, nakapunta na si Bianca sa Coachella. Congratulations, Bianca. If you can attend one concert of any artist, living or dead, which one will it be? And Michael why? Jackson. Michael Jackson. Unahan ako.
Michael Jackson. Kasi, sobrang ano siya eh. Sobrang... Iconic. Iconic, yeah. Tapos, varied din yung mga Genre. kinakanta niya. Tsaka, wala. Parang nung bata ako na nakikita ko siya on the screen, sabi ko, pogi naman ito. Pogi naman ito. Tapos parang makarisma, gano'n. Ayun. May favorite ka ba na kanta ni Michael Jackson? Wala naman. For the clout lang din. For the clout. Tsaka gusto ko yung makita yung gano'n niya. Yung gano'n niya. Oo. Oo. Hindi nyo na makita. Basta yung ganun. Okay. Saka yung moonwalk. Yes. Oo. O, sino ikaw? Kung makaka-attend ka ng any concert of any artist, living or dead. Ayun sino? nga, gusto ko rin sabihin na Michael Jackson para iconic. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Si Papa Jesus na. Papa Jesus World Tour. Jesus in your area. Kasi Jesus is all around us. True, it's within us. Nasa puso ko siya. Diba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Di niyo alam yun? Hindi. Nagkatikesing siya. Ano ba? Sino ba? Apart kay Michael Jackson, siguro I would like to watch Beatles. Kasi Actually, yeah. sikat na sikat sila, tsaka iconic din. For the cloud. Magbigay ng 10 kanta ng Beatles. How Deep Is Your Love? Uy! Bee Gees yun! Ay, wait! Binago ko na yung answer ko. Binago ko na yung answer ko. Bee Gees yun! Paano naging Beatles yun? Hindi, binago ko na yung answer ko. Bee Gees talaga. Bee Gees. Bee Gees talaga. Ay, mababash ako nito. Sasabihin nila, kada episode may mali akong sinasabi. Okay, natanggap ko na yun. Ay, ikaw, anong concert ang gusto mo? Britney Spears 2003 Onyx Hotel Tour. Ay, iba. Specific. May specific kasi yun yung peak ni Britney Spears. Kayo, kapag mapanood nyo to, ilagay nyo sa YouTube, Britney Spears 2003 Onyx Hotel Tour. Ibang Britney Spears ang makikita nyo doon. Na-set niya ang standards for being a pop princess in such a way na it's more than 20 years mula nung peak ni Britney. Wala pa rin tayong bagong Britney Spears for this generation. Nahuli na ulit siya ngayon. Okay. Na-aresto na. Oh, before tayo may question ka pa ba? Wala na. Hala, ang tagal. Hindi, before we end this, would you like to tell everybody where can they find you? How can they find you? Ano? Ha? Sa bahay. Hindi. So, I have TikTok and Instagram platform. Meron din akong YouTube. Kita-type mo na lang dito. Which is, Hindi, kasi hahanapin ko. Blancava. So, ang meaning nun, hindi ko ba ito sige. nasasabi before. So, Blancava kasi Blanca daw is Bianca in French, I think, or Italian. And va is to go. Bianca goes wherever. Yeah. Bianca Goes Tour. Pang ganun. Ay, wait lang. Before tayo mag-end, thanks sa pag-plug. Kung magko-concert ka, anong kantang kakantahin mo? Wait lang. Kanta, perform na lang. Oh. Charis. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Galing! O sige. Ano yung sample mo? Ayun, yeah, Bee Gees. Paano yung Bee Gees? How Deep Is Your Love? Sample daw. Ay, magugong tayo! Sa TNT. Sasayaw na lang ako. Magagano na lang ako. Tapos inad yung music. Wag na! Ano ba yan? Hindi na makakanta. Sige na nga, para Sayaw na lang. Sayaw na lang. hawak mo ang beat mo. Hindi, sige na. Sayaw na lang. Sige na, kanta. Sample siya. Dapat may sample Sige, ka. kakanta na ako. How deep? Sabi ko, wag na eh. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch. Hindi ko alam ang lyrics. For rain.
And the moment that you wander from me, one of you in my arms again. And you come to me. Ang galing! May talent naman pala to. Hindi lang co-host. Sige, ikaw. Anong kanta? Hawak mo ang beat, hawat mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ang puso'y bitin na bitin. Kahit anong gawing lambing, di mo pa rin pansin. Mash up siya. Mash up. Galing! Galing. Mash up Mas pala. talented. Ano ba to? Actually, pinaktis ko yun sa bus kanina. Ano ba to? Ano ba to? Naging talent show ba? Sige, you can find me on my... biglang may patalastas pa. You can find me on Instagram at hero.esplanada and The Daily Hero on my TikTok and Facebook page. At sa amin naman, please follow, share, like, and subscribe sa @Kwentuhang Pukeps on all platforms. That is Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, and YouTube. May Spotify na kami as of last week. Yes! Yes! So, maraming salamat po sa ating mga kapukeps. 68 na kami as of recording time. Sana by tomorrow, nasa 69 na. Yes. Dahil masarap ang 69. Love! And of course, thank you to our sponsor for our softbox, tindahan.co.uk, Mr. Alroy Abrantes, and for our mug with our logo and name on it and the coaster, that's Kathleen Cruz. Thank you so much. Alright, and And ito pa rin ang pinakamalawak at pinakamaluwag na kwentuhan. This is Pukeps, Pinoys in the UK in every possible scenario. Bye! Thank you! Thanks!